Okay, good morning pre. Kumusta ang lahat? Ayan. Happy New Year ano. So, may nagtanong, pre, paring June, ano bang magandang battery doon sa TMX Supremo ko? Sabi niyang ganun. Eh, nabanggit niya, siguro yung battery niya palitin na, mahina na, or siguro for the future kung sakaling dumating yung mahina na yung battery, anong brand yung pipiliin niya para sa motor niya, to Honda TMX Supremo ano. So sabi ko, pre, yung mainam yung ano pa rin, yung brand na nakakabit sa kanya para sa akin. Pero depende yun sa inyo kasi maraming brand tayo na pwede pagpilian eh. So tamang-tama naghuhugas ako ng naglilinis ako dito sa part na to. Tamang lang naman, tamang kalikot, tamang punas-punas para lang malinis tingnan. Alikabok lang naman yan eh. Para sa ganitong motor, ano siya, ito yung orig na nakakabit sa kanya is Yuasa YTX 7L BS. 7L yung battery natin para sa Honda TMX Supremo ano. So, ang concern naman kasi niya, si paring Rafael, gaano daw ba katagal yung brand na to at kumusta na daw ba after ilang years na nagamit yung battery, kung okay pa ba siya. So sa akin kasi itong motor na to model 2009 pa ito June. So mula noon hanggang ngayon na siya, 3 years and 6 months na. 2019 pa ito December 2022 na ngayon. So 3 years and 6 months, okay pa naman yung battery ko. Tapos yung starter gumagana pa, wala pa naman palya. May mga nakakabit man akong ibang charger lang naman. Tapos may mga abubot dyan na LED light maliliit, busina, Boss horn, pero okay pa rin siya. So tingnan natin. Ang volt ng 3 years and 6 months old na battery sa akin 11.1 na lang ano. 11.2 sa 3 years and 6 months na battery ko. Yuasa. Ayan. Pero gumagana pa po start niyan. Okay, gumagana pa siya. From 11.1 sa pamamagitan ng voltmeter, diyan mo makikita na nagkakarga siya. Kasi minsan yung battery, kapag mahina na, tapos yung charging system hindi pa gumagana, mas mapapabilis yung yung buhay niya, mas mapapabilis yung pagkasira. Ganun naman kasi talaga yun Ayan, 13.2. Kumakarga pa rin siya. Pero ang standby load ng battery ko sa edad na 3 taon, nakita nyo naman kanina, 11.1 na lang. Pero okay pa yung starting. Gumagana pa siya. 13.2. Sa 11 na lang siya, Yan, sa 11 na lang siya. Pero okay pa yung battery. Ngayon, kung meron akong pagpipilian, meron din naman mga ibang brand. Gaya ng Motolite, merong Quantum, merong, gaya niyan, Yuasa, Daiway, maraming OD gel type na battery, maraming brand na pwedeng pagpilian. Gaya nung sa akin, meron din ako mga pinaglumaan na battery na papakita ko sa inyo. Tara, samahan nyo ako. Ayun, no? Ito mga pinaglumaan na battery. Ito galing to sa Honda Wave ko, Daiway. Okay din naman siya. Nagamit ko rin yan ng almost 3 years. Tapos, meron tayong MCB, brand ng Motolite. Ito naman, di tubig ito. Ito yung di tubig. Bantayan mo nga lang. Long life itong battery na to. Bantayan mo nga lang yung tubig niya. Tubig ng baterya. Kakargahan mo lang to ng tubig niya yan.
Takargan mo lang siya lagi ng electrolytes, electrolytes, battery solution, or tubig ng baterya. Mas kilala siya sa tubig ng baterya, electrolytes. Ito kasi, kapag ka ito yung napabayaan mo, pag napabayaan mo siya sa tubig, matutuyuan, saka na rin siya masisira. Ito naman mga ganito, disposable tong ganito. Hindi ito nasasalinan. Pag binuksan mo, ganito din na itsura niyan pag binuksan mo siya. Pero hindi siya advisable para lagyan kasi ito yung mga disposable kung tawagin. Maintenance free. Yan, maintenance free. Daiway. Para sa wave ito. Ito naman sa motor namin na isa. But yung nakakabit naman sa atin, Honda TMX Supremo, kasi yun ang concern ni Sir, ni Paring Rafael. Yuasa, maganda yun pre. Since yun ang stock na nakakabit, bakit hindi na lang din yun yung bilhin mo ulit, ganun pa rin, same brand. Total, trusted mo na siya, umabot siya ng 3 taon. Ayan, may alak tayo. Mamaya, inuman na to. Happy New Year sa lahat, So, balik tayo dun sa motor. Pinakita ko lang sa inyo yung brand na yan. Yung mga battery, kahit anong brand po pala, pwede, anong motor mo, anong brand na gusto mo, pwede, basta yung size niya. Ito 4L, 12 and 9. Yung nakakabit naman sa atin, 7L naman yon. Mas malaki yan. Maliit ito, yun naman parang medya lang. So ayun, pagdating sa battery, maraming brand na pwedeng pagpilian, depende sa gusto mo, sa reviews na ginawa mo. Lifespan, depende pa rin sa gamit, alam ko lifespan. Tsaka any brand pwede, basta wag kalimutan yung sizes, kasi marami nagtatanong, pwede ba yan sa Wave ko, pwede ba yan sa Mio ko, pwede ba yan sa ganitong motor? Pwede, lahat ng brand pwede, pero check nyo lagi yung size lagi, kasi minsan makabili ka, hindi tugma dito sa lalagyan, hindi siya pasok. So yung size yung pinaka babantayan nyo dyan. Ito, maintenance free din ito. Hindi to gaya nung pinakita ko kanina, may nakalagay, do not open. Yung isa pinakita ko sa inyo kanina, di tubig talaga yon. Bantayan lang yun lagi ng yung tubig sa baterya, electrolytes, yung battery solution niya, yung tubig ng baterya, bantayan yon. Kasi yun, pag naubusan yon, patay na yung battery. May mga plates kasi yun sa loob. Ito, may mga plates yan sa loob. Gaya nung nakita nyo kanina, may mga division yan dyan. Iba-iba tubig yun. Puro tubig ang laman nun. Tapos may plates yan sa loob. Pag yan natuyuan, kasi ito habang ginagamit natin, umiinit yan. Kumukulo yung tubig niya sa loob. Pag yun natuyuan, mabibreak na yung tingga, yung plates niya sa loob. Pag naputol yun, patay na siya. Discharge na. So, ayun. Napagkwentuhan lang natin yung battery. Para sa Honda TMX Supremo, para sa akin siguro okay na itong ganito. Kahit sa susunod na pagbili ko, yan na lang din. Trusted mo naman na yan Since once ilabas mo yan sa kasa, ito na yung brand na nakakabit sa kanya, okay din naman. Wala namang problema. Siguro, para sa akin lang, okay na yan. Ganyan na lang din. Pero depende yun sa'yo. Sa kakayanan ng budget mo at saka yung brand na gusto mo. Yun naman ang basehan dun 3 years and 6 months, okay pa naman. Push start, gumagana pa. Standby battery. Okay pa to pre. 11.9 sa loob ng 3 years and 6 months na serbisyo ng battery nung Yuasa na nakakabit dito sa Honda TMX Supremo. Gumagana pa siya. Starter, okay naman lahat. Ano pa ba? Review sa battery. Kung lifespan kasi, yun nga, depende talaga sa gamit. Alam nyo, sa totoo lang, yung sinasabi kong depende sa gamit, nahati yun sa dalawa. Meron kasing mga motor na usually ginagamit lang nila pang service lang, bahay, trabaho, eskwela, palengke, yun lang ang gamit. Ito kasi gaya nitong akin, bahay, trabaho, eskwela, palengke, pinapasada pa to. Iba kasi yung gamit ng pinapampasada ng motor,
At saka plus pa yung yung pinapang long rides kasi ito inuwi pa to ng Bicol eh. Pinapampasada ko to, binabiyahe sa Grab. Ayun. Kaya minsan yung iba may nagtataka, bakit yung kanya umabot ng 3 taon, yung iba 2 lang. So yun, basihan yun. Pero tingnan mo, ano ba yung gamit niyan? Yung routine ng motor na yan. So doon minsan nagkakatalo sa paggamit. Iba kasi yung minsan lifespan ng pyesa kapag pampasada at saka service lang, no? So yun po yun. At yun lang, siguro may katanungan pa yung iba. Just comment down below. Pag-usapan natin, kwentuhan tayo nun. Tambay-tambay lang naman eh. Tamang linis na ako. Ito kasi, sakto dagdag ko na rin. Bakit ko to nilinisan? Madumi, kaya mo nilinisan. Ito kasi, pag minsan kapag yung battery nyo akala nyo mahina na, busted na, yun pala, kailangan lang pala niya linisan. Sa akin kasi ito, wala, chinecheck ko lang yung motor, yung terminal na yan, battery terminal na yan, nagkakaroon ng corrosion yan. Tingnan na lang din natin. Dagdag ko na lang din, sa paglilinis nito, ang ginagawa ko, nililiha ko lang yan pre. Kinikis-kis ko lang yan ng liha kasi nagkakaroon yan ng inaamag. Yun, nangyayari inaamag minsan eh. Saan galing yung amag? Minsan sa wire na nabili natin. Halimbawa, nagdagdag ka ng ganito. Para saan? Para doon sa cellphone holder na may charger. Ngayon, yung wire na nabili, local, mahinang klase, napupulbos. No? So, pag napulbos yon, battery corrosion siya. Nagkakaroon ng battery corrosion. Sa akin, para ma-maintain mo rin siya, na malinis, na maayos, maganda yung kapit ng contact sa terminal, battery terminal, papuntang high tension wire, kinikis-kis ko yan, nililiha ko yan. Yan. Minsan naman kalawang kapag nababasa, yung kalawang doon sa tornilyuhan niya, rin yun. So, nagiging balakid din yun para makatawid na maayos yung kuryente. So, sa akin, ganun ang ginagawa ko dyan. Yun lang. Liha. Yung iba nga, flat screw lang, okay na. Basta makiskis mo lang siya, luwabas lang yung pinakatingga niya, okay na yan. Tapos dito din, syempre, sa kabilaan yan. Dito din. Ayan, pag yan masyado na makapal, minsan nahihirapan tumawid yung supply, papunta high tension wire. Kaya akala na, minsan nangyayari, pag push start mo, lumulundag, hindi tumutuloy. Yun pala, madumi lang pala dito. Kaya di siya makasupply na maayos. So, ayun lang. At thank you. God bless. Happy New Year sa lahat. Salamat pre.